Anniversary, Maranatha International Baptist Church, Silangan. Pastor Mike Digan, Ma'am Joyce, of course, ang family at ang kabuuan ng ating kapulungan. Kami po ay taus-pusong bumabati po sa inyo sa napakahalagang okasyong ito. Ang kabuuan po ng Maranatha International Baptist and Fellowshipping Churches, ang Victory Fundamental Baptist Church and Mission, at siyempre po ang Living Water Baptist Churches here and abroad. Nakikigalak po kami sa kabutihan ng Panginoon sa inyong buhay sa ministeryo. Umasa po kayo na kayo'y laging kasama sa aming pong panalangin. And I am very happy na nabigyan ako ng pagkakataon to greet you on your very special day. Ang buong pamilya ko po, si Ma'am Marie, si Sophia, bumabati po kami sa inyong lahat. Siguro, nais ko lang pong magbigay ng paalala sa bawat bumubuo po ng MIBC Silangan. Na lagi po nating tatandaan na sa mundong ito at sa buhay po natin bilang Kristiyano, ang pinaka-importante na ating pong tutukan at bigyan ng masasabi po nating higit na atensyon ay ang mga bagay na gagawin natin o ginagawa natin para sa Panginoon. Lagi niyo pong samahan ang ating pong mahal na pastor, suportahan at ating pong ipanalangin na siya po ay patuloy na palakasin, ingatan at gamitin po ng Panginoon sa mabungang kaparaanan. Isang paalala po para sa ating lahat. Sinasabi po ng Bible, "For God is not unrighteous to forget your work and labor of love." Kaya habang may pagkakataon po, let us keep on serving our God. So, muli po, ito ang inyong lingkod, Evangelist Fernando de Vega, na talagang nakikigalak at nagpupuri sa Diyos sa inyo pong another year sa usapang gawain ng Panginoon. I know, marami pa po ang gagawin ng Panginoon at Pastor Mike, Ma'am Joyce, at sa kabuuan ng pamilya po ninyo. Siyempre po ng MIBC Silangan. Mahal na mahal po namin kayo at gusto naming malaman nyo na nandito lang po kami para sa gawain at para po sa inyo. Sa lahat ng ito, ang Diyos po ang ating binibigyan ng kapurihan. Paumanhin po, hindi man tayo physically nagkasama ngayon, pero by heart, alam po ninyo na kayo po ay kasama ng inyong lingkod at kami po ay kasama ninyo. God bless you po. More blessings to come. Magandang araw po sa inyo lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Nel Latour, in behalf of my family and church, MIBC Kawit Cavite. Kami po ay bumabati sa MIBC Silangan. Under the leadership of Pastor Mike Digan at sa kanyang buong family, kay Ma'am Joyce and kids. Nais ko po na bumati po sa inyo sa inyong ika-5 taong pamitisyon. At kami po ay masaya po na kayo po ay dumadako po sa inyong po church anniversary. Meron po sinabi sa Apostle Paul sa 1 Corinthians 15:58. Ang sabi ni Apostle Pablo, "Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord." So we have 3 things ngayon pong umaga na ko pong i-share po sa inyo. Una yung the purpose of our calling. Yung pong dahilan ng pagtawag ng Panginoon. Tayo po ay tinawag ng Diyos at ako po yung masaya sapagkat si Pastor Naibigan, dati ko pong nakakasama dito sa church bilang manggagawa, ay ngayon meron ng simbahan. Kaya nga po, ang purpose ng Panginoon sa kanyang panawagan sa lingkod ng si Pastor Mike ay tunay merong dahilan. So tayo po yung masaya sapagkat tayo po ay 5 taon na at ito naman po yung pangako ng Diyos, yung the promise of our calling, na tunay wala akong mahirap sa Panginoon. Sinasabi nga ng Galatians 6:9, "Let us not be weary in well-doing, in due season we shall reap if we faint not." Nandun yung promise ng Panginoon, kung tayo po hindi manghimabog, hindi tayo mapapagod, magsasawa sa gawain ng Panginoon, yung kanyang provision of our calling, yung kanyang pangako na kanyang ipuprovide ang ating mga pangangailangan. Kaya nga po, ang inyong lingkod at ang buong simbahan ay bumabati po sa inyong ika-5 taon. Nawa, mapatuloy po kayo sa Panginoon
at lagi niyo suportahan ang Pastor Mike, ang kanyang family, at maging ang ministry. Once again, congratulations, papalain po tayo ng ating Panginoon. To God be the glory. Pastor Digan and Ma'am Joyce, we thank the Lord sa buhay na inyong ibinigay sa Panginoon, and praise the Lord din sa patuloy na ginagawa ng Diyos sa buhay ninyo sa ministry. At patuloy lang kayong maglingkod, narito lang kami sa inyo upang manalangin sa inyo. At church, mahalin niyo ang inyong pastor at patuloy niyo suportahan sapagkat sa inyong magandang relasyon ay hindi lang ilang anibersaryo ang inyong mararanasan, kundi maraming masasayang anibersaryo. At ang aming hangad ay patuloy kayong gamitin ng Panginoon sa dako ng silangan. So, nais namin bumati sa inyo. Happy 5th year anniversary, MIBC Silangan. God bless the church. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid, to the members of MIBC sa lugar po ng Silangan, to our pastor, Pastor Lord Michelle Digan at sa buong family. Tayo po dito po sa MIBC Marikina ay nakikigalak sa ika-5 anniversary po ng ating pong church dyan po sa Silangan. Sa lahat ng ating mga kapatid sa Panginoon, kami ay nakikigalak sa inyo and we congratulate you sa 5th anniversary po ng MIBC Silangan. Magpatuloy nawa po kayo sa Panginoon at patuloy lamang mga kapatid na patutuo ng Diyos ang kanyang kabutihan, at kami po ay lubos pong mananalangin at patuloy na mananalangin kasama po ninyo, at nawa po patuloy na marami pang maidagdag sa gawain ng Panginoon na mga precious na kaluluwa to be brought by the Lord Jesus Christ through your great labor, love, and life. Sa ating pong Pastor Mike Digan, congratulations po Pastor, and keep up the good work. Sa ating pong mga kapatiran, patuloy po kayong magkaisa. Continue to back up and love Pastor Mike as your pastor and pray for him and for his family as well. Mga kapatid, mga minamahal, there is no greater success than the success that God will give to all of us. Kaya po, from all of us here sa MIBC Marikina representing our brethren, tayo po at kami po ay nakikigalak sa inyong muli at bumabati po ng isang blessed and happy anniversary from your brethren here sa MIBC Marikina. Congratulations MIBC Silangan and happy and blessed anniversary. Hello MIBC Silangan. Po inyong lingkod, Pastor Lito Paraiso. Sa ngalan po ng Maranatha International Baptist Church in Burgos, Montalban. Sampu na aking pamilya, si Mambel, si Christine, si Stevie at si Denise ay bumabati po kami sa inyo. Malugod na bumabati sa inyo ng ika-5 taong anibersaryo bilang gawain ng Panginoon dyan sa Silangan, San Mateo. And we praise the Lord sapagkat ang inyo pong pagtsatsaga at ang inyong katapatan ay unti-unting kinakikitaan na ng mga bunga. At alam ng Panginoon at subok na ng Panginoon ang inyong katatagan, ang inyong katapangan at ang inyong katapatan. Kaya nawa ay patuloy kayong maglingkod sa Kanya. Pastor Mike, Ma'am Joyce, si Samuel, si Milka, and Sean, ay kayo ay patuloy na nagiging inspirasyon sa marami. Kasama na rin si Preacher Lester at ang kanyang buong pamilya. At gayon din ang lahat ng taga-MIBC Silangan ay patuloy kayong maglingkod sa Panginoon. Sabi nga sa 1 Corinthians 15, 57 and 58, now thanks be to God because we have the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. So patuloy kayong maging matapang, matapat, huwag matakot sa paglilingkod. No? Huwag kayong bibigay, huwag kayong bibitaw. Huwag kayong magbabackslide, mga kapatid. At patuloy niyong suportahan ang gawain, suportahan ang inyong pastor at ang kanyang pamilya, at siya naman ay mag-aalaga, gagabay sa inyo, sa inyong buhay espiritual. So, kami po dito po sa MIBC Burgos, sa biyaya ng Panginoon, ay patuloy na mananalangin at susuporta sa inyo upang kami po ay tayong lahat ay makapagbigay luwalhati, nakapagtanghal ng pangalan ng Panginoon sa Kristo sa mga hindi pa nananampalataya at sa Kanya.
God bless you more and congratulations. At nawa ay patuloy nga kayong bigyan ng masaganang biyaya ng Panginoon sa mga darating pang taon. God bless you more. Magandang araw po sa ating lahat. Congratulations Maranatha International Baptist Church Silangan sa pangunguna po ni ating butihing pastor, Pastor Mike Digan. Po at ang Maranatha International Baptist Mission Monterrey ay nagagalak at bumabati sa inyo ng isang mapagpalang 5 taong biyaya, anibersaryo ng Panginoon sa buhay ng mga mananampalataya. Nawa po kayo po ay patuloy na maglingkod, magmahalan sa isa't isa, magagapayan sa isa't isa. Mahalin po ninyo ang inyong pastor kung paano nyo minahal ang Panginoon. Patuloy po kayo sa paglilingkod sa Diyos. Nawa, maraming pang taon na kayo po ay pagpalain ng Diyos at sama-samang maglilingkod sa biyaya ng Panginoon. Makikita po ninyo ang gawa ng Panginoon sa buhay ninyo. Tuloy lang po at maraming po salamat at binabati ko po kayo ng isang masaya at maligayang anibersaryo. Keep on serving the Lord and God bless you. Magandang araw po sa inyo, MIBC Silangan. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Bernie Montero ng MIBC Antipolo. Kami po ay bumabati sa inyo ng mapagpala at maligayang pagdiriwang ng inyong anibersaryo. Pastor Mike, papasalamat ako sa Panginoon sapagkat ikaw ay isang masipag na pastor. Katuwang iyong buong sambahayan, pamilya, at sa inyo naman, members of MIBC Silangan, patuloy niyong ipanalangin, suportahan ang gawain diyan. Malayo pa ang ating takbuhin kung hindi pa darating ang Panginoon at marami pang anibersaryo ang ating ipagdiriwang. Kaya nga, sa ngalan ng Panginoon at pagpapala sa kanyang awa at habag, nawa ay patuloy nating mahalin ang gawain na ating pong tinanggap sa Panginoon ay pinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Kaya nga sama-sama tayo na pasayahin at ipagdiwang ang kaarawan ng inyong church diyan sa dako ng Silangan. Again, God bless you all sa inyong anibersaryo. Isang masayang linggo po ng umaga sa ating lahat. At purihin po ang Panginoon sapagkat ngayong araw na to ay pinagdiriwang po ng MIBC Silangan ang 5th anniversary po. Amen? Amen. At magandang umaga po, Pastor Mike, Ma'am Joyce, sa mga nakakasama natin ngayon dito sa church, maging sa nakakasama natin online. Congratulations po sa ating lahat sapagkat ngayon nga po ay ang ating 5th anniversary. Nagpapasalamat din po tayo sa mga pastor na nagpaabot po ng pagbati. At mamaya po ay maririnig po muli natin ang iba pang mga kapastoran. Okay, ihanda na po natin ang ating mga sarili at tayo po ay pangungunahan ng Sister Irene sa pagbabasa ng salita ng Diyos at ang Ma'am Sheila po ang mangunguna sa chorus. At sige po, tayo po ay tumayo na. Tatawagin ko na po ang Sister Irene. Muli po magandang umaga. Through desire a man, having separated himself, seeketh and intermeddleth with all wisdom. A fool hath no delight in understanding, but that his heart may discover itself. When the wicked cometh, then cometh also contempt, with ignominy reproach. The words of a man's mouth are as deep waters, and all the wellspring of wisdom as flowing brook. It is not good to accept the person of the wicked, to overthrow the righteous in judgment. A fool lips enter on contentions, and his mouth calleth for strokes. A fool's mouth in his distractions, and his lips are the snare of his soul. The words of talebearer as the arrow wounds, and they go down into the innermost of the belly. He also that is slothful in his work, he is brother to him that is great a waster. The name of the Lord is a strong tower. The righteous runneth into it, and is safe. The rich man's wealth is his strong city, and a sun high wall in his own conceit.
Before distraction, the heart of a man is haughty, and before honor is humility. May the Lord bless us through reading of His Word. There's a sweet, sweet spirit in this place, and I know that it's the Spirit of the Lord. There are sweet expressions on each face, and I know that it's the presence of the Lord. Sweet Holy Spirit, sweet heavenly dove, stay right here with us, filling us with your love. And for these blessings, we lift our hearts in praise. Without a doubt, we'll know that we have been revived when we shall leave this place. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na nasa langit, Ama naming Diyos na dakila, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo, Panginoon. Ngayong araw na to ay pinagdiriwang namin ang 5th anniversary ng inyong gawain dito po sa Silangan. Maraming salamat po, Panginoon, sa mga taong ginamit nyo upang makapagsimula ng gawain dito. Maraming salamat po sa mga taong ginamit nyo na sumusuporta at patuloy na sumusuporta sa gawain ninyo. Pagpapalain niyo po sila, Panginoon. Higit sa lahat, Panginoon, maraming salamat po sa inyong faithfulness, sa inyong paghawak sa amin, sa inyong patuloy na pagpapala sa gawain dito sa Silangan. Patuloy niyong hawakan ang bawat magmiministeryo sa pulpitong ito, Panginoon. Hawakan niyo po at bigyan ng karunungan ng aming pastor na siyang nangunguna sa amin, na siyang magbibigay na inyong mensahe po. Maraming po salamat, Panginoon. Bawat isa po na nandito, sa bawat isa na nakakasama namin online na niyo pong hawakan. Hawakan niyo ang kanilang mga puso, Panginoon, upang makinig sa inyong salita. Maraming salamat po, Panginoon. Wala po kaming masasabi kundi pasasalamat at pasasalamat po sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ni Jesus. Amen. Amen. Happy anniversary, MIBC Silangan! Amen. At ngayon po ay aawit tayo sa Panginoon. Ang una po nating aawitin, Send the Light. 4 na stanza po ito. Ang mga kopya po ay nasa inyong harapan. Samahan niyo po kami. Ready? There's a clock comes ringing o'er the restless wings. Send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send, amen. Sing on. Chorus. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine from shore to shore. Send the light, the blessed gospel light. Let it shine. Amen. Number 2. The
them in. Yung statue po ito, awitin po natin. Bring them in. Ready? Amen. Oh, leave the sheep who's gone astray, far from the shepherd's fold. Amen. Chorus. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in. Amen. Who'll go and help this shepherd kind? Help him the wandering ones to find. Who'll bring the lost ones to the fold, where they be sheltered from. Amen. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Out in the desert, hear their cry. Out on the mountains, wild and high. Heart is the master, speaks to thee. Go find my sheep. Amen. Sing. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Amen. Makakaupo na po tayo at makakarinig po tayo ng special number from Sam, Brother Sam? Brother Sam Digan. Good morning po sa ating lahat. And happy anniversary po sa ating church. To God be the glory po. Ang buhay na wala kay Kristo, may kasiyahan man subalit sa laman. Naghahanap ng kapayapaan dahil di matagpuan. Sapat sa pag-ibig ng kalangitan. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Kalooban niya ay gagawin ko. Pagsubok man ay dumating, parang bagyong dumarating. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Ibinigay ang lahat kay Kristo, nang niligtas niya ang kaluluwa ko. Katuwaan, kapayapaan ang aking naranasan. Lakas, pagpapalay nasahan. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Kalooban niya ang gagawin ko. Pagsubok man ay dumating, parang bagyong dumaraing. Si Jesus ang lahat sa buhay ko.
sa buhay ko. Kalooban niya ay gagawin ko. Pagsubok man ay dumating, parang bagyong dumaraing. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Si Jesus ang lahat sa buhay ko. Sa buhay ko.
Happy anniversary sa bawat isa. Congratulations at patuloy nating pasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan sa atin sa loob ng 5 taon ng ating pagsasama, sa loob ng 5 taon ng ating paglilingkod, sa loob ng 5 taon sa mga pinagdaanan po ng iglesyang ito. Hindi po yung building kundi yung mga niligtas ng Panginoon. Ayan Ang binabati po natin dito, hindi lamang yung lugar natin, kundi yung mga nakakilala sa Panginoon. At kayo po iyan. Mamaya ay mapapakinggan pa natin ang maraming mga kapasturan na siyang bumabati po sa atin. Kapag iyan po ay nagsalita, sila po ay nagbigay ng mensahe, iyan po ay para sa inyo, para sa akin yan, para sa ating lahat. Okay? Again, hindi na natin nabati yung ating mga bisita, pero ganun pa man, kami po ay nagpapasalamat at kayo po ay nagpaunlak ng ating anibersaryo ng aming imbitasyon po sa inyo. May mga dumating pa ba mula sa Kupang, Mami Carlota? Bigla kasi bumuhos ang ulan At hindi natin i-expect. Anyway, ngayon maaraw na naman, pero again, lagi po tayong nasusubukan sa ating paglilingkod sa Panginoon. Okay, nandito rin yung mga anak natin, mga malalaki na. Okay, sila Enrico at yung kanyang mga kapatid nandito din. Si Brother Mar, okay, Bornales, kasama niya ang kanyang lola at ang kanyang pinsan. Ano pangalan? Okay. Nanay, anong pangalan? Wala ko listahan Okay, tapos may mga, bigyan nyo na lang ako mamaya ng para lahat mabati ko kayo, okay? At salamat din kay Ma'am Baby na kasama po natin at salamat sa kanyang buong pamilya na nagbigay din ng tanging bilang ng ating ikalawang araw ng Evangelistic Crusade at sa ating Mother Church na siyang sumusuporta din sa mga MIBC pastors maging sa ating mahal na Bishop Fernando de Vega na siya pong nangangasiwa sa kabuuan po ng grupo ng MIBCF. Okay? Salamat sa Panginoon, maging kay Bishop Cornelio Datur, sa lahat po ng mga kapastoran po natin. At mamaya marami pa tayong maririnig na mga mensahe. Tumayo na po tayo at atin pong simulan na ang mensahe ng Panginoon. Tingin ko naman lahat kayo ay mga busog, mga hindi naman kayo gutom. At kung kayo man ay nakakaramdam na ng gutom dahil nakaamoy kayo ng pagkain. May naamoy ba kayo? Kasi hindi naman yata pagkain yung naamoy ko Parang iba. Yung katabi mo yun. Tanungin mo siya, naligo ka ba? Kasi biglang bumuhos yung ulan, baka tinamad maligo Nagwichik-wichik na lang na ganun. Okay. Ang ating pong title ng ating pong mensahe ay dito na rin po sa ating caption, Stand Up for Jesus. Buksan po natin. Exodus chapter 14. Magbabasa po tayo. Exodus chapter 14. Verse 13, hanggang verse 15 lang po, basahin natin. Mahaba po ito Pero bibigyan na lang po natin ng buod, ng maikling kwento para maintindihan po natin. Nakita na po? Amen. Okay, pakishare na lang po ang inyong mga Biblia para po makapagbasa ang bawat isa, lalo kung ikaw ay mananampalataya, dapat meron kang Biblia. Hindi po pwedeng mananampalataya ka, wala kang Biblia. Inseparable po yan. Okay, ready? Exodus chapter 14, verse 13 to 15 lang, okay? Diyan lang po ang babasahin natin. Ready? Begin. And Moses said unto the people, Fear ye not, stand still and see the salvation of the Lord, which he will show to you today. For the Egyptians whom ye seen today, ye shall see them again no more forever. And the Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, Wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, and that they go forward. But lift up thy rod, and stretch out thine hand over the sea,
and divide it, and the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa biyaya at kalakasan niyo po sa amin na kami po ay narito muli upang magpasalamat at gunitain ang inyong kabutihan sa church na ito. Salamat po sa mga napagdaanan, salamat po sa mga na-overcome po namin. Salamat sapagkat kayo po ang dahilan kung bakit nananatili ang mga gawain. Kayo rin po ang dahilan kung bakit kami narito at nagpapatuloy sa paglilingkod sapagkat wala pong mangyayari kung kami po ay titigil. Kami ay maghahalukip at babaliwalain. Kami rin po ang mahihirapan, kami rin po ang mawawalan. Kaya po, pumatayo kami, nagpapatuloy, kami nagtumitindig, kami ay naninindigan sa inyong mga salita. Tulad po ng aming mapag-aaralan, katulad ni Moses, stand still and see the salvation of the Lord. At Panginoon, makita po namin ang mensahe ngayong araw na ito. Huwag po naming lisanin ang araw na ito, ang lugar na ito na hindi po namin nakita ang inyong mga mensahe. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Everybody say, Amen at Amen. Makakaupo na po tayo. Again, maraming salamat din po sa mga nakakasama natin sa social media, sa FB Live, at magandang araw po sa inyo at nagpapasalamat din po kami sa pagsuporta po ninyo sa gawain po dito sa Silangan. And after this, magkakaroon po tayo ng pag-alaala ng ginawa ng Panginoon, ang ating pong Lord's Table, mamaya po, right after po ng ating mensahe. Alright, 5 bagay po ang ating makikita sa ating binasa. Stand in the gospel of Christ. That's number 1. Number 2 is stand up in the truth of the Word of God. Stand up in the promises of God and stand up with our faith in God. Pang-4 at pang-5 po natin, ito na po, stand up for Jesus. Stand up in the gospel of Christ. Ano pong makikita po natin sa ating binasa? Nakita po natin na ang Panginoon, yung kanyang bayang pinili na Israel ay naging bondage, sila po ay naging alipin ng mga Ehipto. At talagang nakita ng Panginoon ang paghihirap ng kanyang mga tauhan, ng kanyang mga tao, ng kanyang mga pinili na tinatawag niyang apple of the eye. Pinili niya subalit naging alipin ng bansang Ehipto. Kaya dumating ang panahon na si Moses ay pinili ng Diyos. At ang sabi sa kanya, ikaw ang gagamitin. Pero may pag-aalinlangan sa buhay ni Moses sapagkat siya nga po ay may problema sa kanyang pagsasalita. Pero ang sabi sa kanya ng Panginoon, what is that in thine hand? Ang sabi ng Panginoon sa kanya. Pero ang sagot ni Moses, it is a rod. At doon sa pamamagitan ng rod na yan, ang sabi diyan, iyan ang pinakitaan ng miracle. At sa pamamagitan ng tungkod na yon, ipapahayag ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Mga kapatid, sumunod si Moses, bagamat may mga tanong, may mga pag-aanilangan sa kakayahan ni Moses, mga kapatid, na naging dahilan ito para ang bayan ng Israel ay palayain mula kay Pero. Tama ba? Si Pero ba? Okay? At ang sabi po dyan, ang Ehipto ay larawan ng mundo na madilim. It is a worldly system na kung saan ay nandoon ang mga anak ng Diyos pero nabubuhay sila sa kasalanan. At si Pero ay halimbawa ng diablo na siyang gumagamit at pinarurusahan ang mga taong nakakakilala sa Panginoon. Ang sabi po dito, dumating na sa puntos na sila po ay pinalaya pagkatapos ng maraming plagues, ng maraming mga, ano ba sa Tagalog ng plagues, yung mga salot na pinakita ng Diyos hanggang ang sa pinakahuli ay mamamatay ang mga unang panganay, ang mga panganay, ultimo hayop kapag hindi sumunod si Pero. Mga kapatid, tinupad ng Panginoon na matay mismo ang panganay na anak ni Pero. Doon pa lamang pinalaya. Pero sa kanilang paglaya, ang sabi, huwag kang lalayo, huwag kayong ganun lalayo. Pero hindi yun ang gusto ng Panginoon. Gusto ng Diyos na ang Israel ay umalis sa Ehipto at mapunta saan? Sa pangakong lupa ng Diyos. Na kung saan doon sila maninirahan, doon sila aaliwin ng Diyos, doon sila aalagaan ng Panginoon. Mga kapatid, ito na yung senaryo. Sila ay naglalakad, lahat ng kanyang pamilya, lahat ng mga lahi ng Israel, yung kanilang mga alaga habang sila ay naglalakad, ang sabi ng Biblia, sila din ay hinabol ng mga chariots, ng mga kawal
ni Pero. Yes, pinalaya sila pero hinahabol sila at gusto pa rin silang pabalikin. O kung hindi man sila makabalik, sila'y papatayin. Now, sa kanilang paglalakbay mga kapatid, sa kanilang paglalakad patungo dun sa Promised Land, merong dagat sa kanilang harapan. At doon sa harapan na yon ay walang paraan para sila makatawid. Wala ngang bangka, walang barko, walang anumang paraan para sila mapabilis at sila ay nahaharap sa panganib habang ang chariots ni Pero, habang ang mga kawal ay nasa likod. Tingnan niyo po yung senaryo ng kalagayan ng mga Israel. May problema sa harapan, may problema sa likod, nasa gitna sila. Ano ang naging damdamin ng mga Israel? Nako, sinisi na nila ang kanilang leader. Sinisisi na nila ang Panginoon. Palibhasa Moses, walang libingan sa Ehipto. Mas maganda ang kalagayan namin doon. Pero habang sila'y nagsasalita, ang sabi dito, hindi nila nalalaman kung ano yung kanilang binibitawang salita kay Moses at sa Panginoon. Mga kapatid, baka ganyan tayo minsan. Nakakakita tayo ng problema sa harapan, nakakakita tayo ng problema sa kaliwat kanan, may problema sa likod. At ang tanging gagawin na lamang natin, mabuti pa nung hindi ako nakakilala, mas maganda pa buhay ko. Nagkakamali ka. Baka hindi mo alam ang sinasabi mo kung kailan ka nakakilala sa Panginoon, mas dapat gumagaan, mas dapat meron kang kakampi. Yung iba sinisisi pa ang Panginoon. Bakit? Kasi mali ang pagkakilala mo sa Diyos. Kung alam mo lang ang Diyos ay makapangyarihan, makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos. Kung alam mo lang ang Diyos ay nagbibigay, makikita mo na binibigyan ka ng Diyos. Kung ang Diyos ay mapagmahal, mga kapatid, sana alam mo nagmamahal ang Diyos at hindi mo siya magagawang pagbintangan ng lahat ng bagay. Napakadaming taong ganyan. Napakaraming mga Kristiyanong ganyan kahit sa panahon natin. Ako katulad ng binabanggit ko sa inyo, napakabalintuna. Para bang hindi ko minsan maintindihan ligtas, mananampalataya habang pinagpapala ang church at ang iba'y pinagpapala. Pero bakit may mga naghihirap na mananampalataya? Nakakalungkot. Minsan nakakainis na. Paulit-ulit na lang. Minsan tatanungin ko sarili ko, bakit parang ako pa minsan ang nasisisi? Mga kapatid, unfair ba ang Diyos? Hindi po. Ano ba ang pagkakakilala niyo sa Diyos? Ang Panginoon, nung mga oras na ito ay gumagawa sa buhay ng Israel. Kahit nandun na sila sa tinatawag na shadow of death, nandun na sa tinatawag na anino ng kamatayan, gusto lang ipakita ng Diyos kung hanggang saan ka magtitiwala sa Kanya. Ang sabi dito, nang ito po ay makita ni Moses at umiiyak ang mga Israel sapagkat walang paraan kung paano sila tatawid. Pero nyo, paano nga naman sila tatawid? Napakalalim. At hindi nila alam, bit-bit nila yung kanilang mga hayop, bit-bit nila yung kanilang mga bata, kung sakali man sila'y makatawid. Paano yung mga bata? Kung babasahin niyo po yan, chapter 14 na yan, talagang napakatindi ng hinaharap ni Moses. Pero ang gustong sabihin ng Panginoon sa kanya, and Moses said unto the people, fear ye not. Huwag kang matakot. Huwag kayong matakot. Ang sinasabi dito, stand still and see the salvation of the Lord, which He will show you today. For the Egyptians whom ye serve, sin today, ye shall see them no more. Mga kapatid, kung ikay magtitiwala sa Panginoon, pwede kang palagpasin ng Diyos sa lahat ng mga problema at pwede mo nang di makita pa yan. Kung magtitiwala ka sa Diyos. Now, mga kapatid, stand still and see the salvation of the Lord. Ang sabi po dito, you have to stand up in the gospel of Christ. Maraming mga mananampalataya, mga na-record dito sa Biblia na nagpatuloy sa Diyos. At talagang hindi nila binitawan ang Panginoon. Katulad ni Gamaliel, nang makita niya na si Pedro ay nangangaral. Mga kapatid, at siya'y tinutulig sa doon po sa Acts chapter 5, verse 28 to 24. Makikita ninyo na si mismong si Pedro nakulong at pagkatapos niyang makulong, ang sabi niya, we ought to obey God rather than man. Kinakailangan kaming sumunod at magsitalima sa Panginoon. Pinapakita dito ni Pedro, mga kapatid,
na mas dapat siyang sumunod sa Panginoon kaysa sa tao. At nang siya po ay nangangaral, at nang siya ay dadaluguin ng mga tao at siya ay dadamputin, mga kapatid, mayroong isang taong nakatingin sa kanya. Na ang sabi dito, na itong si Gamaliel, hindi niya matiis ang ginagawa sa kanya. Siya po ay tumayo at nanindigan. At sinasabi niya, kung siya ba'y nangangaral ng kabutihan at para sa kaligtasan, anong pakialam nyo? Mga kapatid, salamat sa Panginoon, merong Pedro na tumayo na sinasabing, you ought to obey God rather than men. At meron ding isang Gamaliel na tumayo at ipinagtanggol si Pedro. Katulad ni Stephen, the first of the apostle martyr. Ang sabi ng Acts chapter 6 verse 8, full of faith and power, did great wonders and miracle among the people. Marami siyang ginawa. Siya ay lingkod ng Panginoon. Ang sabi diyan, nakita nila kung paanong nagsasalita ang binatang ito. At ang sabi po dito, they were not able to resist the wisdom and the spirit by which he spake. Mga kapatid, kapag binasa po ninyo ang Acts chapter 6, doon po sa kanyang paghahayag ng salita ng Diyos, merong isang chapter dyan, from verse 1 hanggang verse 53, mga kapatid, nag-preach lang siya nang nag-preach. Nagsalita siya na nagsalita. At ang sabi po dyan, and all that sat in the council looking steadfastly on him. Lahat ng mga nagtutuligsa kay Stephen, natulala sa kanya. At ang sabi doon, saw his face as it had been the face of an angel. Siya ay naninindigan, siya ay tumatayo kahit na po siya ay kinakaladkad. Meron po siyang hard preaching doon sa chapter 7, doon sa binabanggit ko kanina, na talagang nangaral siya ng mabuti. At pagkatapos po niyang mangaral, when they heard this thing, sabi po ng verse 54 ng Acts chapter 7, they were cut to the heart and they were gnashed on him with their teeth. Anong ibig sabihin po? Mga nasugatan yung kanilang mga puso. At yung kanilang mga ngipin, ang sabi diyan ay talagang nanggigigil kay Stephen dahil tinatayuan niya at pinaninindigan niya ang salita ng Panginoon. Alam niyo mga kapatid, sa kaniyang sa ginawa ng mga taong ito, nakita nila, he being full of the Holy Ghost, look up steadfastly, ang sabi diyan, into the heaven and saw the glory of God and Jesus standing on the right hand of God. Habang siya ay nangangaral, mga kapatid, binanggit dito ang kanyang fellowship sa Panginoon. Nakita niya ang Panginoon na nakaupo sa kanan ng luklukan ng Diyos ng Ama. Si Stephen ito, hindi pa siya patay. Pero nakikita niya na ang mga ginagawa ng tao sa kanya. May mga dumadampot na ng bato. Meron nang nag-aakma sa kanya habang siya ay nagpipreach from verse 1 to 53. At ang sabi dito, mga kapatid, hindi nila matiis at natasusugatan ang kanilang puso. Ang ginawa nila kay Stephen ay dumampot ng bato at siya'y binato hanggang sa mamatay. He stand up for the gospel of Christ. Pero ninyo, sa atin, magdala lang ng Biblia, nahihiya pa tayo. Minsan pumunta lang sa church. Nahihiya pa rin tayo. At marami tayong pwedeng maging dahilan para hindi tayo pumunta sa church. Pero meron ding dahilan ang Diyos para hindi kanya pagpalain. Ang sabi ko, I am assuming na 100% ang ating attendance. Dahil magkakaroon po tayo ng, hindi lamang dahil meron tayong Lord's Table, sapagkat tayo po ay magdiriwang bilang isang church. Nakakalungkot sa mga maririnig kong excuses. You can have more, thousands of excuses sa taong ito. Pero hindi ka pwede magdahilan sa Panginoon. Sabihin ko sa inyo, ginagawa po ako, nagtatrabaho ako, hindi ako pinayagan ng amo ko, maglalaba ako, okay? Ganto, ganyan. Nakakapagod na. For 5 years. Iisa lang ang dahilan.
Naghahanap ang Diyos ng mga tao, mga Kristiyanong tatayo at maninindigan para sa Diyos. I hope everyone is with me today. May mga bisita po tayo. Okay? Ang church po na ito ay family. Sa mga bagay na natutunan ko sa ministeryo, I will end the message. Di na ako magtatapos sa puntos ko. Kung meron akong isa sa bagay na inaalagaan para magpatuloy ang pagpapala ng Diyos, lagi kong tatayuan ang church ng Panginoon. Kapag ang isang mananampalataya ay pinanindigan niya ang pagtayo niya sa Diyos, sa salita, sa ebanghelyo, sa katotohanan ng salita, at siya'y tumayo sa kanyang paglilingkod, kailanman hindi nagkamali ang Diyos, pagpapalain kanya. Ang church po natin ay isang pamilya. Kaya ko po ito binabanggit. Hindi perpekto ang aking pamilya. Mahal na mahal ko ang sumunod kong pamilya. At ito ang church. Dito sa church natin, at least magkaroon po tayo ng tinatawag na pagkakaisa, pagmamahalan, pagpapatawad, pagbibigayan. Tignan niyo po yung puntos na sasabihin ko sa inyo. Sa church na ito ay makita natin ang pagbibigayan, pagmamahalan, pagpapatawad, naglilingkod sa bawat isa. Sapagkat minsan, hindi natin ito makita sa loob ng tahanan. At least kahit sa church man lang makita natin. I'm doing my best bilang isang tatay. Nagampanan ako, gampanan ko, na mahalin kayo lahat. Kaya pagdating sa church, walang nagsusunggaban. Walang nagsisilipan. Walang naiinggit. Walang nagkokomparahan. Walang nagmamataas pagdating sa church. Sa loob ng bahay nangyayari pa yan. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, iisa lang tayo sa harapan ng Diyos. And we stand up for Jesus. Kaya magiging masakit sa akin at hindi ako magdadalawang isip kung meron akong mababalitaang isa na mananakit, na isa na manlalamang sa kanya, sa kapwa niya kapatid. Kung nangyayari yan sa loob ng bahay, pagdating sa church ng Panginoon, matakot tayo. Kaya ayoko na kapag ako ay mayroong ginawang mabuti, mapagbibintangan pa ako na meron akong kinikilingan. Ako bilang pastor, kung may pinagpapala, gusto ko lahat pinagpapala. Kung ang isa ay hindi ko nag-aaral, gusto ko lahat nag-aaral. Kung merong isa meron, dapat lahat meron. Sapagkat ito ay gawain ng Panginoon. Hindi lang tayo naglilingkod. Hindi lang natin ginagawa ito. Sapagkat marami pa tayong mga kaluluwang dapat mailapit sa Panginoon. Alam niyo mga kapatid, kaya ko to sinasabi sa inyo. Nagiging practical na ako sa preaching ko mga anak. Kaya ko sinasabi ito. Huwag maging magaspang mga kapatid. Huwag maging mahalay. Huwag maging, ano bang tawag dyan, yung magaspang ang kilos. Huwag masyadong burara, yung bang walang pakialam pagdating sa church. Yung bang ang gusto mo lang laging nakaganon. Ni hindi ka man lang nakitaan ng sakripisyo, ng pagmamahal, ng pagtapik sa iba.
Pagdating sa church, mga kapatid, lahat tayo naglilingkod sa Panginoon. Bakit ko ito sinasabi? Sapagkat ang main purpose ng church, kaya tayo nagkaroon ng evangelistic crusade, ay para maakay ang maraming kaluluwa. Kung magaspang ang ugali natin, Kristiyano na tayo at hindi pa tayo nagbabago, papaano tayo makapag-aakay sa Panginoon? Sabihin ko sa inyo, baka mamaya doon sa binigay ko, nag-aagawan pa tayo. Nakikita ng hindi mananampalataya, sila pa natisod at hindi pa natin sila naakay sa Panginoon. Nakakahiya sa atin. Kung miyembro ka, umaattend ka, maging malaya ka na para sa iba, para sa ikaliligtas ng kanyang kaluluwa. Nakukuha niyo ibig sabihin? Kaya kung mayroon tayong ibibigay, mayroon tayong gagawin, iisipin niyo lagi, merong dapat alagaan sa church. Dapat merong ilapit sa Panginoon. Alam niyo, sabi ko sa mga anak ko, ang church, Ma'am Baby, di ba? Sa Marikina, dahil pamilya yan, alam ng bawat miyembro kapag may bago. Ang ulo niyan, ang leeg niyan. Sa church, alam niyo, pag mangyari na ito, na ang isang kaluluwang hindi nakakilala sa Panginoon, alam niyo ba, corona yan? Pinag-aagawan yan sa church sapagkat kapag iyan ay pumunta sa church, hindi mo alam kung ano ang pinagdaanan niya, hindi mo alam kung ano gumugulo sa utak niya, hindi mo alam kung ano ang nagiging desisyon niyan. Kapag umupo yan, mga kapatid, corona yan. Bakit? Sapagkat pagkakataon na para ilapit mo siya sa Panginoon. At kapag iyan ay nakakilala sa Panginoon, corona mo yan. Siya lamang ang makikita mo sa langit, hindi yung mga bagay na meron sa kanya, hindi mga bagay na pera o anumang material sa lupa. Ang tanging makikita mo sa langit ay yung koronang nailapit mo sa Panginoon at ang kaluluwa. Kaya pinag-aagawan yan. Kaya pag ako ay nakakita ng isang bisita, ng isang bago sa church natin, mga kapatid, nilalapitan, kinakamayan, ngingitian. Wala tayo sa isang lugar na parang, mayaman to. Maraming pera to, mautangan nga. Tapos tatakbo na kung sa utak mo, ay, ano yan, mahirap lang. Eh ikaw, nasa church ka na eh. Binago ka na ng Panginoon, pero may damdamin ka pa rin karnal. Uy, ang ganda niya. Binata ka. Nakakita ka ng gwapo, pumasok sa church, uy, siya na yata yung pinagpe-pray ko. Pag nakakita ng may edad, ay, hindi kami in. Hindi kami in. Young people ako, ano yan, hindi makaka-relate yan, ha? Millennial ako yan, no? Pag may pumunta sa church, ay, hindi, mga kapatid, alisin nyo na yon. We have to stand up for Jesus Christ. Stand up in the Word. Sa katotohanan ng kanyang salita, tumayo tayo sa pananampalataya, tumayo tayo sa ebanghelyo ng Panginoon. At makikita ninyo ang gagawin pa ng Panginoon. Kaya kapag merong mananampalataya, halimbawa, ako nag-matured na ako nung ako'y, Ma'am Baby, nakikita ko na minsan nahihiya ako sa naging nakaraan ko dahil napakaloko ko nung young people eh. Nag-mature na lang ako nung ako ay, kami Ma'am Joyce, okay? Pinag-break kami niyan, tapos sa ministry na siya. Ako naman tuloy sa Cavite, work, ganyan-ganyan sa ministry. Nagkaroon na agad ako ng mabigat na responsibility. Yung bang, ang maturity ng tao, mga babae, tingnan nyo ha, mga young people natin. Ang tao makikita nyo responsable, hindi mo na kinakailangan dapat utusan. May kusa na siya. At ang kanyang isip, malawak. Nakikita niya na yung dapat niyang gawin. May mga pangarap na siya, may mga gagawin na siya. Yan ang mga taong matured. Pero kapag ang edad mo ay 30 ka na, 40 ka na, tapos ang utak mo ay parang, Pastor. Ay naku po, nanay ko. Dito sa church natin, pare-pareho po tayo. From time to time, yun lang,
Walang mag-aaway talaga, wala. Wala dito niyan sa church. Wala dito niyan. Lagi ko sinasabi, magmahalan po tayo. We need to stand up for Christ. Manatili tayo naglilingkod. Looking forward ako sa marami pang gagawin ng Panginoon. Ngayong patapos na ang pandemya, ano pang magiging dahilan mo? Nung una, pwede pa. Baka ka magkasakit, baka ka mahawa, baka ganito ganyan. Ngayon po, normal na. Okay? Masaya ako na nakita ko kayo ngayon. Pero ang tanong, anong ginagawa ng iba? Kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon ngayong Sunday, ano ang ginagawa ng isang mananampalataya na wala ngayon? Kanino siya naglilingkod? Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa inyong mga salita. It's more of practical preaching regarding po sa isang pamilya. Habang tayo po ay nakapikit at tayo po ay nakayuko. Tumayo na po tayo. Tumayo na po tayo. Nang magsimula po ang ating preparasyon, magiging honest ako sa inyo mga kapatid. Mula nung day 1, Tuesday hanggang ngayon, alam niyo ang battle, ang digma na meron ang inyong pastor. Ibang klase gumawa ang dyablo. Hindi nanggaling sa labas. Kaya minsan, marami ka nang ginagawa sa Panginoon, may nagaganap pa sa loob. Yung problema, mga kapatid, hindi nanggaling sa labas, nanggaling sa loob. Pero alam nyo, mayaman at mabiyaya ang Panginoon para makapaglingkod tayo. Minsan pwede mo nang baliwalain kung ano yung nagaganap sa labas. Pero kapag ang problema ay nanggagaling na sa loob, mas mahirap. Kaya salamat may Panginoon. Mayroon kang lalapitan. Mayroon kang iiyakan. Mayroon kang anytime, anong oras man, nandyan ang Panginoon. Kung naintindihan mo ang mensahe, kung kinausap ka ng Panginoon, at ngayon ay anibersaryo, ngayon ay nagdiriwang tayo, Pastor, nagpapasalamat ako mula nung nagsimula ang church hanggang ngayon. Andito pa rin ako. Maraming pinagdaanan pero tuloy-tuloy. Habang tayo ay nagpapatuloy, nagdaragdag ang Diyos ng mga kaluluwa. And we have to be thankful. Nagiging bahagi ka ng paglago. Pwede kang lumapit, sabi mo, Panginoon, salamat. Lagi akong tumatayo para sa iyo. Sa inyong gawain, sa paglilingkod ko. You can come, sabi mo, Panginoon, salamat. Sige po. Ang ating mga members na alam nyo yung responsibilidad. Minsan pwede nang maging magaan para sa akin kung kayo na mismo ang magkukusa. Kung yung bagay na makapagdagdag pa ng bigat sa akin ay magiging magaan na. Kung magiging bahagi ka na sa paglilingkod. Yung pag-aaka, yung pag-iimbita. Alam nyo, pag nagawa nyo yan, aayos eh. Yung bang aayusin mo rin yung pag-uugali mo, yung kilos mo. Sapagkat ang priority mo ay makapag-akay ng kaluluwa. Makapagdala ng marami pang mga kaluluwa sa harapan ng Diyos. At kung hindi mababago yan at mananatili kang ganyan, nasaan ang bunga? Nasaan ang pagbabago na ginawa ng Diyos? Ikaw lumapit, sabi mo, Panginoon, salamat.
Ako, hindi naman pabata, hindi naman ako palakas, laging may kahinaan ang nararamdaman. But still, we have to stand up and see the salvation of the Lord. Oh God, maraming salamat po sa mga anak nyo na lumapit. Hindi na po ako nag-detail doon sa outline. It's more of practical preaching para puso sa puso ang pag-uusap bilang isang pamilya. Kung paano nyo inabot dakilang Diyos, kayo na po ang gumawa sa puso ng bawat isa. Sa lahat po na nagsilapit, maging sa mga kaibigan po namin, ito po ang church. Ito ang pamilya. Makita nyo, Panginoon, na nagkakaisa kami at nagmamahalan. Maraming salamat po. Patuloy niyong abutin ang bawat anak po. Ano man ang kanilang pinagdaraanan, ano man ang kanilang dinadala ngayon, katagpuin niyo ang bawat isa. Ang lahat po ng ito ay aking panalangin sa ngalan ng Panginoong Hesus. Amen at amen. Alright, tungo na po tayo sa ating part 2 ng ating programa. Mami, please, ano na yung mag-unveil ng curtain ng ating ano. And then, ang ating pong gagawin na Holy Communion, Lord's Table ay open, ano po. Sa iba, ito po ay closed communion. Pastor, sino ang pwedeng mag-partake? Sino ang pwedeng kumuha ng katas ng ubas na ito, ng prutas na ito? Sino pwedeng kumain? Yung mga nakakilala na sa Panginoon. That's number 1. Pangalawa, makakapag-partake ka kapag ikaw ay nabautismuhan na. Para maging bahagi ka ng katawan ni Kristo at maging bahagi ka ng mga ganitong gawain, ay kailangan nabautismuhan ka. Okay? Para sa mga kaibigan po natin, you just observe at kung ikaw ay tumanggap na sa Panginoon, ikaw ay nabautismuhan na, you can partake sa church na ito. Pag sinabi pong open communion, kung ikaw ay nakakilala na sa Panginoon tapos nabaptize ka na at naka-attend ka sa ganitong gawain, okay? Galing ka sa ibang church, nabutan mo ito, you can partake. Sa iba kasi, pag member ka lang ng church, pwede. Pero pag hindi, you would not partake. Ginawa ito ni Pablo sa mga taga-Korinto dahil upang pag-alaala sa ginawa ni Kristo. At ginagawa din natin ito para sa nalalapit na pagdating ng Panginoong Hesukristo. Okay? Lahat po ng mga bata po natin, ng mga anak natin, ay maging tahimik lang at still upo pa rin ng maayos, okay? Upo pa rin ng maayos at gawin pa rin po natin ang kabanalang ito. Okay? Kaya nga po sabi ni Paul, dahil sa ginagawa nyo yan, pumupunta kayo sa church, tapos nagkakanya-kanya kayo, binababoy nyo to. Ang sabi, wala ba kayong mga tahanan at doon kayo kumain? Ginugulo nyo tong ginagawa natin. Hindi ko kayo pinupuri, sabi ni Pablo. Now, kaya po natin to ginagawa ngayon ay dahil nagpapasalamat tayo sa church, sa anniversary po na ito na binigay ng Panginoon sa panibagong taon. At the same time, ginagawa rin po natin ito pag-alaala sa kamatayan
sa muling pagkabuhay ng Panginoon at sa kanyang muling pagbabalik. Kaya nga ang sabi dito, yung iba nagpartake, yung iba kumuha na hindi dinidiscern, hindi sinusuri ang kanyang puso sa harapan ng Diyos. May kasalanan siya, gumagawa siya ng kamalian, tapos nagpartake. Kaya marami sa inyo mga nagkakasakit, marami sa inyo may mga hatol, sabi ng Diyos. Kaya bago natin gawin ito, suriin ng isang mananampalataya ang kanyang buhay, ang kanyang sarili sa harapan ng Diyos, siya'y humingi ng tawad para maging karapat-dapat ka sa banal na hapunang ito. Para sa mga members po natin, just observe, sa mga hindi pa nababaptize, okay? Pero tumanggap ka na sa Panginoon, sa susunod, pwede ka nang maging bahagi ng ganitong gawain. Okay? Magsisimula na po tayo at atin pong i-observe ang solemnity ng atin pong gagawing Lord's Table. Manalangin na po tayo at humingi po tayo ng gabay sa Diyos. After 2 minutes or 1 minute, magko-close na po ako at magmi-ministeryo na po sa atin ang ating mga kapatiran. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, minsan pa kami po ay lumalapit at nagpapasalamat sa kahabagan niyo po na laging bago tuwing umaga. Kung wala po ito, pwedeng natapos na ang lahat sa buhay po namin. Minsan pa, dakilang Diyos, kami po ay pagindapatin niyo sa pagtanggap ng tinapay at ng saro para po sa pag-alaala po ng inyong ginawa. Salamat dakilang Diyos sa inyong biyaya sa bawat isa. I-bless po nyo kami hanggang sa matapos po ang programang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen.
Kat tinanggap ko sa Panginoon ang binibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kaniyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. At gayon din naman, hinawakan ang saro pagkatapos na magkahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, purihin ang iyong dakilang pangalan sa matagumpay na gawain ito na pag-alaala po na inyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat sa church. Salamat po sa aming Panginoong Jesucristo. Ang lahat po ng ito ay aming panalangin sa ngalan ng Panginoong Jesus. Everybody say, Amen at Amen. Kukolektahin na po natin plus wag nyo lang po pagpapatupatungin.
And the people say, Amen. Tumayo po tayong lahat at tayo po ay umawit sa Panginoon. When we see Christ at habang tayo po ay umawit, ay pwede na po kayong lumapit para po sa pagkakaloob sa Panginoon. Okay? When we see Christ, picture lesser please. Ulitin po natin, tatlong stanza. Ready? Oftentimes the day seems long, our trials hard to bear. We're tempted to complain,
sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. Number 3. Life's day will soon be o'er. All storms forever past. Amen. Sing on. To glory safe at last. We'll share the joys of heaven. A harp, a home, a crown. The tempter will be banished. We'll lay our burden down. It will be worth it all. Amen. Sing. When we see Jesus, life's trials will seem so small. When we see Christ, one glimpse of His dear face, all sorrows will erase. So bravely run the race till we see Christ. Amen. Let us tayo sa mga salaping naliko, maging sa ating pong pagtatapos. Ano po? Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa matagumpay na gawain ito. Kami po'y binigyan nyo ng magandang panahon, maayos na lugar. Higit sa lahat, Panginoon, meron kaming kalakasan na nakagawi at nakapunta para magpatuloy sa paglilingkod. Higit sa lahat, dakilang Diyos, maraming salamat sapagkat tinanggap po namin ang dakilang regalo na inyong ibinigay sa amin. At patuloy nyo pang ibinibigay sa bawat isa na kung sino man ang aaminin ng kanyang kasalanan, siya ay magsisisi at papapasukin ang aming Panginoong Jesucristo sa kanyang puso. Siya rin ay magkakaroon ng regalo na walang hanggan, buhay na walang hanggan. O Panginoon, maraming salamat po sa pribilehiyo ng paglilingkod. I-bless niyong patuloy ang mga salaping itong nalikom, patuloy pong gamitin para po sa marami pang mga kaluluwang mailalapit sa inyo. I-bless po ninyo ang bawat inyong mga anak, maging sa bawat isa na nagnanais subalit walang kakayahan. I-bless po ninyo ang araw po na ito ng aming pagpapasalamat sa inyong kabutihan sa iglesyang ito. Purihin ang iyong dakilang pangalan maging sa pagkain na aming pagsasalusaluhan. Patuloy niyo pong i-bless ito sa bawat kapatiran, sa bawat mananampalataya na naghanda po ng pagkain. Ibalik niyo po ng doble higit ang kanila pong mga pagpapagal. Ang lahat po ng ito ay aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen at amen. The sevenfold, amen.
Po sa inyong lahat, binabati ko po ang MIBC Silangan sa inyong ika-5 taong anibersaryo. Purihin ang Panginoon sa kanyang dakilang biyaya na patuloy na ipinagkakaloob sa inyo. Salamat sa inyong pastor, kay Pastor Digan, sapagkat sa biyaya ng Diyos siya ay patuloy na nangangaral ng Ebanghelyo at patuloy kayong inaalagaan sa Panginoon. Sana itong papasok na taon sa inyong kasaysayan ay maging punong-puno ng pagpapala, maraming mga kaluluwa ang maligtas at ganun din ang inyong mga pananampalataya ay magsilago. Muli, happy 5th Church Anniversary sa inyo. God bless you all. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid, at kami po ay natutuwa at masaya sa inyo pong pagdaraos ng inyong anibersaryo. Maligayang anibersaryo sa inyong lahat in behalf of Maranatha International Baptist Church of Santa Mesa. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang pinagpalang anibersaryo sa inyong pastor, sa pamilya ng inyong pastor at maging sa inyong lahat. At nawa ang aking panalangin na patuloy kayong gamitin at pagpalain ng Panginoon at tunay na mahalin po ninyo ang inyong pastor, inyo po siyang suportahan at agapayan po siya sa lahat ng mga gawain ng Panginoon. At pagpalain po kayong lahat ng Panginoon at tunay na ang paglago at pagpapatibay sa pananampalataya ay ipagkaloob sa inyong lahat ng Panginoon. Happy anniversary sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw sa ang pagbati po on behalf of MIBM East Wind Mission dito po sa lugar ng East Wind San Isidro, Montalban, Rizal. Pastor Quezon Andrada po. Bumabati po sa inyo sa MIBM Silangan, sa mga members at lalo tigit sa Pastor Mike Digan and family. Happy 5th anniversary po. Nawa ay patuloy po kayong pagpalain ang inyong gawain dyan sa lugar ng Silangan at sa mga karatig pang lugar na inyong pinagmiministeryuhan. Nawa patuloy po kayong gamitin ng Panginoon sa marami pang kaluluwa na makakilala sa Panginoon. Purihin ang Diyos sa inyong 5 taong church anniversary at nawa ay patuloy pa kayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. To God be the glory. Salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Preacher Gary Chua at si Sister Dang Chua, ang aking may bahay. At sa pangalan po ng aming buong pamilya, si Grace, si Faith at Mercy, ang aming mga anak, kami po ay bumabati sa inyo ng maligayang 5 taong anibersaryo sa buong Maranatha International Baptist Church Silangan. Maligayang anibersaryo po sa kanilang lahat at kami po'y nakikigalak sa inyong lahat. Kay buti po ng ating Panginoon sa biyaya na patuloy niyang ibinibigay sa buong Maranatha International Baptist Church Silangan. Pagpalain kayo ng Panginoon at magpatuloy lang po tayo hanggang siya po ay dumating. Muli, congratulations Pastor Mike Digan, Sister Joyce at sa inyong mga anak, kay Preacher Lester at sa kanyang pamilya at sa buong members ng Maranatha International Baptist Church Silangan. Magpatuloy po kayo, magpatuloy po tayo sa paglilingkod habang ang Panginoon ay dumating. Muli po, maligayang anibersaryo sa inyong lahat. God bless po. Happy 5th anniversary MIBC Silangan. Ang DFBC ay nakikigalak sa inyong pagdiriwang. Congrats po, Pastor Mike and Ma'am Joyce, sa inyong masigasig na pangunguna sa gawain. Pinupuri ko po ang Panginoon sa inyong katapatan sa paglilingkod. At alam ko na hindi madali ang inyong pinagdaanan sa pagsisimula ng gawain, pero sa biyaya at habag ng Panginoon ay napagtagumpayan niyo lahat ng mga palakid at mga pagsubok at ngayon ay nasa ika-5 taon na kayo. Keep on lang po at nawa ay patuloy na pagpalain ng Panginoon ang inyong gawain. Maligayang anibersaryo po muli sa inyo, MIBC Silangan. To God be the glory.
Happy anniversary, MIBC Silangan! Pastor Mike, family and church, gusto lang po namin ipadama ang aming pakikiisa sa inyo pong church anniversary. At gaya nga po ng 1 Corinthians 15:58, wag po tayong manghinawa, wag tayong mapagod sa paglilingkod sa Panginoon, that our labor is not in vain in the Lord. And wapo ay patuloy niyong maramdaman ang aming suporta. Nandito lang po kami sa inyong likuran. God bless you all po and have a great day po sa inyong anniversary. Happy anniversary! Bye-bye po!